magagawa ko rin. Balang araw maging icon. Gusto ko kagaya ko si Nagpakitang gilas agad si Jalen Green sa training camp pa lang ng Houston at ganadong ganado. Hindi kasi pwede mag-petics ngayon si Jalen Green sa umpisa ng season dahil delikado siya sa kabila. Meron kasing isang bagong rookie, yung Houston Rockets. Maganda rin yung pinapakita sa training camp. Lahat na ng arsenal ni Jalen Green nilabas niya sa practice pa lang. Hopefully tuloy-tuloy yun hanggang regular season. Si Reed Sheppard naman asintado pa rin sa 3-point area na maganda rin ang nilaro sa Summer League. Bigotilyo pa. Kahit si Jalen Green aminado na makakapag-contribute agad si Sheppard sa regular season dahil sa shooting niya. Dalawang spot kasi ang sakop ni Sheppard, point guard at shooting guard. Wala pang malinaw din kung makakapirma agad si Jalen Green ng kontrata bago yung deadline. Pero based sa report, si Alperen Sengun ang mauuna. Kaya kapag pumasok si Jalen Green ng regular season nang wala pang extension, baka bumaba pa ang value niya. Siya din kasi yung volume shooter ng Rockets last season at nangunguna sa attempts. Dahil naman andun na si Sheppard, pwedeng mabawasan ang role ni Jalen Green lalo na kapag nag-struggle siya ng sunod-sunod na game. Mahihirapan din bumawi si Jalen Green sa late season dahil yun ang kalimitang ginagawa niya sa nakaraan 2 taon. Nakakabawi siya ng scoring dun. Sa Golden State naman, si Jonathan Kuminga at Andrew Wiggins maglalaban sa starting unit. Si Wiggins ang dating nasa starting small forward. Suportado naman ni Draymond Green si Kuminga na siya ang ilagay sa number 3 position dahil si Draymond ang nasa number 4. Si Brandon Podziemski naman kasama din sa starting 5. Pinagsasabay naman dati sa starting unit si Wiggins at si Kuminga pero hindi compatible. Parehas silang small forward kahit si Kuminga pa yung nasa number 4 position na nagiging defensive liability pa. Sinabi na rin ni Kuminga na mas komportable siya sa number 3 position. Si Andrew Wiggins pa hindi agad nakasali sa first day ng training camp sa Hawaii kaya nagtaka agad yung ibang mga fans dun. Kinabahan pa baka katulad lang din ang nangyari nung nakaraan 2 season na nawawala si Wiggins. Pero ang dahilan naman kaya hindi agad nakasali ng practice si Andrew Wiggins, merong sakit. Inadress agad ni Steve Kerr yung pagkawala doon ni Andrew Wiggins. Sinabi naman niyang physically fit at motivated si Wiggins sa papasok na season. Expected big year para sa kanya at magbabawi talaga siya dahil nag-struggle siya ng todo last season kaya hindi rin siya ma-trade ng Golden State na bumaba pa ang value. Hinahanap ng Warriors ngayon yung magiging second option behind kay Steph. Kaya nagkakaroon ng discussion kung sino ang ilalagay sa starting unit ng Warriors. Sa position pa lang, hindi pa sigurado dun kung si Wiggins ba or si Kuminga. Pero pinapanigan ni Draymond si Kuminga, ang pinapanigan naman ni Coach Steve Kerr ay si Wiggins, na expected na mas tataas pa yung attempts at role ni Wiggins for next season. Doon pa lang sa go signal ni Coach Steve Kerr na dagdagan ni Andrew Wiggins yung kanyang attempt sa 3-point area, may go signal na siya para maging second option behind dito kay Steph. Sa pagitan din ni Wiggins at ni Kuminga, mas better 3-point shooter si Wiggins, si Kuminga naman inside scoring. Siya yung leader ng Golden State sa points in the paint. Sabi naman ni Draymond, mas malapit sa 20 point per game si Wiggins. Base yun kung average ng 2022 or 2023 season. Pero sa 2024, ang pinakamalapit doon si Kuminga. Lalo na nung nagpagupit, lalong lumupit si Kuminga na nagkaroon ng 8 straight game na 20 or more points. Sa pamalit sa second option, si Wiggins pa rin yung favorite na mailagay dun. Si Kuminga naman nagbago na nga ng kulay ng buhok para kitang kita at mapasahan. Yung mga fans ni Rose pa si Coach Steve Kerr dahil sa sinabi niyang dapat tumira na mas maraming 3-point shots sina Wiggins, Podziemski, Moses Moody at lahat ng player na nasa lineup nila. Gusto kasi niyang ibalik na ang Warriors ang number 1 3-point shooting team ng NBA. Ngayon kasi ang Boston Celtics na. Sinabi ng mga fans doon or tinanong nila kung lahat titira sa 3-point area, sino ang kukuha ng rebounds. Ang rebounding role binigay talaga ni Steve Kerr kay Jonathan Kuminga na nag-a-average sa karir niya ng 3.9 per game. Last year meron pa siyang 4.8. Last 2023 season pa sinabi yun ni Coach Steve Kerr kay Kuminga. Sa first 31 games last season ni Kuminga, 7 beses lang siyang lumagpas ng 4 rebounds per game pataas. Yung rebounding talaga ang binigay na role ni Coach Steve Kerr dito kay Kuminga. Kaya siya pinupull out dati ni Coach Steve Kerr. Sa next 41 games naman after magpagupit ni Kuminga, 15 times lang siya nakakuha ng below 5 rebounds. Kilalang magaling pagdating sa ring, balang araw maging